Siniba ko ang batang kabit ng asawa ko. Sinampal niya. Ako sa harap ng maraming tao. Binalikan ko siyang 10 sampal. At dun mismo sinabi ko, layas. Siba ka na rin? Nakatayo ako sa stage ng gala dinner ng kumpanya. Hawak ng mahigpit ang isang flash drive na naglalaman ng sapat na ebidensya para sirain ang lahat. Sa ibaba, mahigit 500 tao ang nakaupo ang buong workforce ng kumpanya ng asawa kong si Diego Vargas. Nandun din ang mga business partners niya, investors, at media reporters mula sa iba't ibang business news networks sa Makati. Ang mga crystal chandeliers ng ballroom sa Shangri-La BGC ay nakliliwanag na parang umaga. At ako, si Elena Navarro, ang asawa ni Diego, ay handa nang bigyan siya ng isang di malilimutang regalo. At ngayon, salubungin po natin si Madam Elena Navarro, ang may bahay nga ating CEO, para bumunot ng grand prize ngayong gabi. Masigla at formal ang boses ng MC sa speakers. Umakyat ako sa stage. Dahan-dahan. Rumaragasa ang mga hakbang gamit ang 5-inch stiletto heels ko. Suot ko ang isang black velvet gown na humuhulma sa katawan kong inalagaan ko ng mabuti. Isa akong 36-year-old na nanay na may 2 anak. Pero mukha pa ring 28. Hindi ko to ginagawa para magpa-impress kahit kanino. Kundi dahil hinding-hindi ko papayagang magmukha akong talunan, nakatunghay si Diego za front row. Katabi niya ang kanyang executive assistant, si Sofia Reyes, ang 24-year-old na babaeng yon. Nakasampanya, dress na malalim ang neckline. Ay bumubulong-bulong sa tenga niya at nakangiting parang bulaklak na bagong bukatkat. 3 buwan na ang nakakalipas. Sa study room ng bahay namin sa Forbes Park, nakakita ako ng isang 6-week ultrasound result. Kay Sofia, lumuhot si Diego sa harap ko noong gabing yon. Umiiyak. Kesyo natukso lang daw siya. Nilandi daw siya nung babae. At kami lang daw nga, bata ang pinakamahal niya sa mundo. Naniwala ako sa kanya. O mas tamang sabihin, na kunwari akong naniwala. Gumugol ako ng 3 buwan para kumuha ng private investigator. Silipin ang bank accounts niya. Kumuha ngang CCTV footage. At ay pahak ang iCloud backup niya. Nakuha ko ang lahat, Madam Elena. Baka may gusto po kayong sabihin. Inabot sa akin ng MC ang mic. Kinuha ko ito. Hindi ko tiningnan ang tambiolo, kundi dumiretso ang tingin ko sa front row. Napansin ni Diego ang tingin ko. Numiti siya at tinaas ang champagne glass niya. Ang ngiting yon. Yan ang eksaktong ngiti niya 17 taon na ang nakakaraan nung una kaming mag-date dati. Isa lang siyang engineering student na walang pera. At ako, anak ngang diyan ng College of Law sa UP Diliman. Sabing lahat, nag-downgrade daw ako. Pero, sabi ko nun, mahal ko yung potensyal niya. Potensyal. Nakakatawa, bago tayo bumuno ng price. Gusto ko munang may mapanot kayong video. Sabi ko, sabay pitik, nega dalire, sa direksyon, nega control booth. Umilaw ang giant LED screen. Ang unang lumabas, CCTV footage ng isang hotel hallway. Si Diego, nakaakbay sa bewang ni Sofia. Nagtatap ngang kikart para pumasok sa kwarto. November 17 last year, ang petsang anniversary namin. Ang sabi niya sa akin noon, may business trip siya sa Cebu, pangalawang slide bank transfer records. Nagpapadala si Diegong harom saz. 1,000 pesos buwan-buwan kay Sofia. Nakalabel na payroll. Pero wala naman sa HR system ngang kumpanya si Sofia. Salup ngang 2 taon. Umabot ng 7 milyong piso ang naipadala niya. Pera naming mag-asawa.
Pangatlong slide WhatsApp screenshots. Sabi ni Diego kay Sofia, dapat na talagang tumabi ang matandang aswang na yon. Paglabas ng baby, makikipaghiwalay na ako. At kung mag-iskandalo siya, gagawin ko siyang pulubi. Binalot neng nakakabinging katahimikan ang buong ballroom. Nakita ko kung paano namutla si Diego mula sa pagiging mapula. Mabilis siyang tumayo. Uminggit ang silya niya sa marble floor. Patayin niyo yan. Patayin niyo yan. Ngayon din sigaw niya papunta sa control booth. Pero kinuha na assistant Kong, si Carmen ang control sa audiovisual room. Walang pumansin sa kanya. Si Sofia. Pilit nakatatago sa ilalim ng mesa. Pero ang tingin ngang 500 tao ay nakatutok sa kanya na parang ma-spotlight. Nanginginig ang balikat niya. Nagtotokip ngukho. Nagbatuloy ako sa paglipat ng slides. Pang-4 na ebidensya. Pang-5. Pang-6. Eksaktong 37 pages ang hinenda ko. Bawat page. Parang kutsilyong ibinabaon ko ng buhay. Sa dalawang walang hiyang to, Diego. Sabi ko sa mic. Kalmado lang ang boses ko. Tinanong mo ko kanina kung bakit hindi ko panay papadala ang allowance ng nanay mo ngayong buwan. Ngayon, sasabihin ko sa'yo. Dahil nadiskubre kong 50. 000 pesos lang ang binibigay mo sa nanay mo. Habang 300. Libu kay Sofia. Pinalaki kang nanay mong 30 taon. Pero ang halaga niya sa iyo, wala pa sa kalingkingan ng kabit mo. Narinig ko ang bulungan at mga gasp sa audience. Nakita ko ang mga reporters na naglalabas ng cellphone. Kumukuha ang video. Sigurado. Bago magumaga. Makba-viral to sa buong Pilipinas. Tumakbo si Diego pakyat ng stage. Sa sobrang pakmamadali. Natisod pa siya sa agdan. Ang lalaking laging nakpapanggap na disenteng CEO sa business world ng Makati. Sumugot sa akin na parang balif. Nanlilisik ang makamata. Elena. Nababalif ka na ba, alam mo, ba ginagawa mo, mag-IPO ang kumpanya bukas? Hinawakan niya ng mahigpit ang pulso ko. Parang gusto niyang durugin ang buto ko. Napakunot no ako sa sakit. Pero hindi ako nanlaban. Tinitigan ko lang siya ng malamig. Alam ko. Sabi ko. Kaya nga ngayon ko ginawa. Tinaas niya ang kamay niya. Ang bilis ang sampal niya. Hindi man lang ako nakapikit. Umalingaw-ngaw ang tunok malapit sa mic. Parang putok ng baril sa speakers. Napatagilit ang mukha ko. Nalalasahan ko ang dugo sa gilid ng labi ko. May mga sumigaw sa audience. May tumayo. May sumigaw na tumawag ng pulis. Pero walang gumalaw. Lahat sila nanonood ng pinakamagandang live drama ng taon. Dahan-dahan kong nilingon si Diego. Nanginginig pa ang kamay niya. Sam nga mata niya. May halong baliw na takot at galit. Siguro inakala niya na iyak ako. Na maktatakip ako muka at tatakbo pababa na stahe. Na magpapaawa ako bilang kawawang misis na biktima ng domestic violence. Para makapag-acting, siya bilang nagsisising asawa at ma-damage control ang iskandalo. Pero hindi niya talaga ako kilala. Ako, si Elena Navarro, top 1 sa bar exams. Cum laude sa UPLAU. Isang elitistang M&A. Mergers and Acquisitions lawyer sa loob ng 12 taon. Ang magkasong hinawakan ko, hindi bababa sa 15 bilyon pesos ang halaga. Nakipagtransaksyon na ako sa mga sindikato. Corrupt na politiko. At mga bilyonaryo. Tapos akala niya. Isang sampal lang. Titiklop na ko. Ngumiti ako. Tapos itinas ko ang kamay ko. Unang sampal. Buong lakas sa kaliwang pisngi niya. Para yan sa sampal na binigay mo sa akin ngayon lang. Pangalawang backhand na sampal sa kanang pisngi niya.
Para yan nung anniversary natin nung sinabi mong nasa Cebu ka. Pangatlo, pang-apat, pang-lima, binilang ko. Bawat sampal, may kasamang galit at sakripisyo nga lumipas na taon. Para makapagtayo kang startup mo. Nag-resign ako bilang partner sa law firm ko sa BGC. Umuwi ako sa bahay para alagaan ang mga bata. Nung na-stroke ang nanay mo, 3 taon akong naglinis ng arinola niya. Nung muntik nang mabankrupt ang kumpanya. Isinangla ko ang tsondo sa Salcedo Village na ipinamana ng tatay ko. Pang-10 sampal. Huminto ako. Namamaga at halos ma-deform na ang muka ni Diego. Dumudugo ang klabi niya. Tumalsik ang salamin niya 3 metro ang layo. Napaatras siya. Pajewang-gewang. Hanggang sa bumangga, siya sa champagne tower sa gilid ng stage. Nabasak ang makabaso. Ang mamahaling suot niya. Basang-basa ng alak. Inayos ko ang neckline ng gown ko. At may kinuha akong dokumento sa clutch bag ko. Diego, ito ang annulment at settlement papers. May ebidensya ako ngang pakikiyapit mo at pagtatago ngang conjugal properties. Akin ang full custody ng mga bata. Hinihingi ko ang 60% shares ngang kumpanya. At huwag kang magmadaling tumanggi. Yung video ng pagsampal mo sa akin kanina, naisend ko na sa mga asawa ng 3 business partners mo. Siguradong pinapanot na nila yon ngayon. Tingin mo ba ang isang lalaking nambubukbok ngang asawa sa public? Karapat-dapat paring maging CEO, hinagis ko ang mga papeles sa mukha niya. Pirmahan mo. Ngayon din. Kung hindi, bukas na bukas din. Makakatanggap ang mga investors, kliyente, at bangko nge, ebidensya nge, tax evasion mo sabir. Mga panunuhol mo. At pinedeng financial statements. Pati ang secret offshore accounts mo sa Singapore. At ang mga under the table na bayad mo sa politiko para makuha ang mga government projects. Lumapit ako at bumulong sa tanga niya. Kung saan siya lang ang makakarinig. Tingin mo ba hindi ko alam na yung car accident sa NLEX 3 taon na ang nakakaraan? Hindi yon nawalan ng preno, nanigas ang buong katawan niya. Sa aksidenteng yon, namatay ang isang batang programmer. Sabi ni Diego, aksidente lang. Pero alam kong nadiskubreng batang yon ang pandaraya nila sa libro at balak mag-report sa SAC. Gumugol akong 3 buwan para hanapin ang may-aring talyer na sinuhulan niya. At hawak ko na ang recorded confession. Pipirma ka o hindi tanong ko, nanginginig ang makamay niya. Pero kinuha niya ang ballpen. Sa harap ngang lahat. Pinirmaan niya ang annulment papers. Ang pirma niya, parang ahas na naghihingalo. Tinago ko ang dokumento at humarap sa audience. Ladies and gentlemen, pasensya na po kung nasira ko ang party mood. Tuloy ang paraffel. Ang prize na trip to Europe for 2. Sponsored ko po yan. Worth 500,000 pesos. Huminto ako at nilingon ang namumutlang si Sofia. Pero advice ko lang sa mga mag-asawang mananalo, ay check niyo muna ang mga cellphone ng isa-isa. Hindi niyo alam kung anong surprise ang makikita niyo doon. Nakaroon na maalanganing tawanan sa audience. Na nasundan ng malakas na palakpakan. Yumukod ako at bumaba ng stage. Rumaragasa ang tunog ng takong ko sa mga basak na salamin. Pagdaan ko kay Sofia. Huminto ako. Nakayuko siya sa silya niya. Parang pusang basang-basa sa ulan. 3 buwan na ang nakakalipas nang i-add niya ako sa Instagram. Tinatawag pa kong Tita Elena. Kesyo gusto doon niyang matuto sa akin kung paano i-balance ang karir at pamilya. Noon palang alam ko nang may mali sa kanya. Pero nakisakay ako. Pinakilala ko siya sa mga kliyente.
Nakdala pa ko ngang aros chaldo sa chondo niya sa poblacion nung nakasakit siya. Siyempre. Sinamantala ko na rin yon para maglagay ne hiddanmik sa kwarto niya. Miss Reyes. Yumuko ako at bumulong. Pinaimbestigahan ko na yang pinakbubuntis mo. Hindi yan kay Diego. 3 ang lalaki mo. At si Diego lang ang pinakamaraming pera. Sabihin ko kaya sa kanya, tingin mo ba? Mas gugustuhin niyang pumatay ngayon kaysa kanina. Nanlaki ang mga mata niya. Umayos ako ngang tayo at pinakpagan ang balikat niya. Na parang nag-alis ng alikabok. Oo nga pala. Siba ka na. Hindi sa kumpanya ni Diego. Dahil hindi na, sa kanya yan. Siba ka na sa buhay ko. Layas. At wag na wag ko nang makikita ang pakmumukha mo kahit saan. Tinalikuran ko siya at naglakad palabas. Iniwan ang ballroom na punong bulungan. Paglabas kong hotel. Sumalubong sa akin ang malamig na hangin ng Disyembre sa BGC. Umabolong, asistong kong, si Carmen Parayabo ang coat, Madong Elena. Tumawag po ang mga patnas enge ex ni Sir Vargas. Gusto daw po nilang makipagmeeting bukas tungkol sa shares. At nagbos na po sa Twitter at LinkedIn ang mga asawa ng investors. Hindi daw sila makikipagtrabaho sa isang abuser. Sinuot ko ang coat ko at nagsindi. Nege sigarilyo. 3 taon na kong dinaninigarilyo. Pero kailangan ko to ngayon. Sabihin mo bukas. 10 ama. Sa dati kong law firm. Tungkol naman kay Diego. Binuga ko ang usok. Sigurado. Nakpapaimbestiga na yon ngayon kung kanino ba talaga ang anak ni Sofia. Hayaan mo siyang mag-imbestiga. Pak nalaman niya ang totoo. Marerealize niya kung gaano kalaki ang nawala sa kanya dahil lang sa batang hindi naman pala sa kanya. Tumunog ang cellphone ko. Si Mateo, ang 12-year-old na anak ko. Mami, nasaan ka? Tumawag si Daddy. Nakwala ka raw sa party. Nababalif ka na, Raf. Matt, pinutol ko ang sasabihin niya. Sinampal akong Daddy mo sa harap ngang 500 tao. Bakat pa rin sa mukha ko. Tingin mo babaliw ang mommy mo. Natahimik sa kabilang linya. Tapos nagsalita ang anak ko. Kukuha po ako ang yelo. Umuwi ka na. Mom, ako maglalagay sa'yo. Biglang nangilit ang luha ko. Pero nagpigil ako. Elena, wag kang iyak. Hanggat di ka pa tuluyang nananalo. Wag kang iyak. Matt, hindi uuwi si mommy ngayon. Sa hotel muna ako. Bukas. May ipapakilala ako sa'yo. Sino po yung lumang kaibigan ng lolo mo? Isang judge sa Court of Appeals. Dahil sinabi nga tatay mong paliv ako. Ipapakita ko sa kanya kung ano ang totoong kabaliwan. Binaba ko ang tawa. Sumakay ako sa Audi ko at tumingin sa rearview mirror. Pula at namamaga ang kalivang piski ko. Pero ang mga mata ko, nakakatakot ang talim. Umpisa pa lang to. Pagising ko sa penthouse suite ng hotel kinabukasan. 10:00 na umaga. Pumapasok ang sikat ng araw sa malaking bintana. Tinatamaan ang mga pinirmahang papeles sa bedside table. Ang pirma ni Diego. Parang pangit na paklat. Pero nang makita ko yon, nakaramdam ako ng sarap. May 37 missed calls sa phone ko. 12 mula kay Diego. 6 sa nanay niya. At ang iba, galing sa mga nag-alalang kamag-anak at kaibigan. Isang tao lang ang tinawagan ko pabalik, ang dating kaibigan ngang tatay ko. Si Judge Arturo. Elena. Sabi ni Tito Art. Formal ang boses. Nabasa ko na ang mga pinadala mo. Sa dami ngang ebidensya mo. Sigurado na ang anulman at ang pagbawi sa mga aset niya. Pero mag-ingat ka.
Ang taong ganyan. Pak na corner na parang asong ulol. Gagawin ang lahat. Narinig ko sa background ang nagpipigil na galit ng tatay ko. Isa siyang retired literature professor na napakadisente. Pero ngayon, minumura niya si Diego habang nakikinig. Tito, alam ko po, nagpadala na po ako ng private security para sunduin sina Matt at Lucy. Doon muna sila sa bahay niyo. Pa, sabi ko sa tatay ko, ikaw. Anong gagawin mo, tanong ng tatay ko? Tumingin ako sa skyline mitegese mula sa bintana. Kukunin ko na ang napanalunan ko sa giyera. Ang kumpanya ni Diego. Ang Vegas Tech. Ay valued at 10 billion pesos at naghahanda ng magipo. Hawak ko na ang 30% ng shares bilang pre-marital assets. Pero ang itinas ng value nito during the marriage ay conjugal. Higit sa lahat. Hawak ko ang ebidensyang korupsyon na pwedeng sumira sa buhay niya. Eksaktong 11 AM. Pumasok ako sa boardroom ng kumpanya. Naghihintay na ang 3 business partners ni Diego. Si Marcus, ang CTO. Isang tech genius, pero mahina ang globe. Si Javier, ang COO. College buddy ni Diego na mukhang pinakaloyal. At si Carmen, ang CFO. Ang kaisa-isang babaeng partner at ang kakampi na kailangan kong makuha, Ari Navarro. Unang tumayo si Carmen. Nakita niya ang pasa sa mukha ko. Dumiretso ako sa punto. May video na ako. Alam kong napanood niyo na yon. Nakatinginan ang mga lalaki. Ang HR director na nandunay nakayuko lang. Tumikim si Javier. Si Carmen lang ang nakipagtitiyan sa akin. Elena. Nandito tayo para pag-usapan ang future ng kumpanya. Sabi ni Javier. Ang sitwasyon ni Diego ngayon. Hindi na siya fit maging CEO. Pero inosente ang kumpanya. Daan-daang pamilya ang umaasa rito. Javier. Pinutol ko siya. Hindi ako nandito para makipagnegosyate. Nandito ako para mag-inform. Ayon sa pinirmahang settlement, 27% ng kanyang 45% shares ay mapupunta sa akin. Idagdag mo sa 30% na hawak ko na. Ako na ang absolute majority shareholder. Imposible dyan napatayo si Javier sa silla. Hindi papayag si Diego na ipanotaryo, yan pinirmahan na niya. Hinagis ko ang mga kopya sa mesa. Bukod diyan. May ebidensya akong panunuhol niyo. Tax evasion. At piktong financial records. Kung hindi niyo tatanggapin ang pagpasok ko, bukas na bukas din makakatanggap ngang anonymous tip ang BIR at NBI. Kalimutan niyo na ang ipo. Lahat kayo. Sa kulungan pupulutin. Binalot ng nakakamatay na katahimikan ang boardroom. Sa wakas. Nagsalita si Marcos. Nanginginig ang boses. Elena. Wala naman kaming laban sayo. Pero si Diego, kapatid na namin yon. Kapatid na pahalahak ako. Marcus. Nung na-ospital ang nanay mo last year at kailangan ng 3 million pesos para sa operasyon. Sinong nagpunta sa hospital ngang alanganing oras para magdala ngang pera hindi si Diego? Ako, pinahiram kita galing sa sarili kong pera. Walang interes. Walang pinirmahang kontrata. Alam mo kung anong ginagawa ni Diego non bili siyang Hermes bag para kay Sofia? Namula sa hiya si Marcos. Nagpatuloy ako. Carmen, nung gusto mag-apply ng anak mo sa MIT sa US last year, sinong gumawa ng recommendation letter? Ako. Ginamit ko ang koneksyon ko sa dati kong professor doon. Alam mo ba anong sinabi ni Diego nung sa kanya ka nagpatulong? Sabi niya, bakit kailangan pang mag-aral ganyan ng babae? Napayukom ang mga kamao ni Carmen. Humarap ako kay Javier. Javier,
Ang tapang mong magsalita tungkol sa loyalty. Alam mo bang nung natalo tayo sa bidding ng LGU project 3 taon na ang nakakaraan? Si Diego mismo ang nagbenta ang proposal natin sa kalabang kumita siya ng 10 milyong piso under the table. Habang ikaw, nawalan ng 20 milyong pesos na bonus. Hawak ko ang bank records. Gusto mong makita na mutla si Javier na parang papel. Naglabas ako ng flash drive mula sa bag ko at nilapag ito sa gitna ng glass table. Nandito lahat ng baho ni Diego. Dalawa lang ang choice niyo. Una, suportahan niyo ko bilang bagong CEO. Garantizado. Tuloy ang operasyon. Nye kumpanya. Safe ang shares niyo. At tuloy ang gipo. Pangalawa, kampihan niyo si Diego. At sabay-sabay kayong lulubog. Kakasuhan ko kayo at sa kulungan kayo babaksak kasama niya. Tumayo ako at tiningnan sila mula sa itaas. May 1 oras kayo para mag-isip. Magkakope lang ako. Pakbalik ko. Gusto kong sagot. Lumabas ako ng boardroom. Sumandal sa pader. At huminga ng malalim. Nanginginig ang mga kamay ko. Hindi sa takot, kundi sa excitement. Sa loob ng 17 years. Ngayon ko lang naramdaman na kontrolado ko ang sarili kong buhay. Tumunog ang phone ko. Unknown number. Elena. Boses ni Diego. Gasgas na parang papel de liha. Akala mo ba nanalo ka na hindi? Yung bata. Akin yon. Nagpa-DNA test ako kagabi. Balak mo pa kung pahiwalayin ni Sofia gamit yon manigas ka? Napahalahak ako. Ay, Diego. Saang klinik ka nagpunta sa Genesis Labs ba yung director ng lab na yon? Kabatch ko nung master's degree. Ko sa Ateneo. Tingin mo ba? Minadjik niya konti yung resulta. Natahimik ang kabilang linya. Tapos narinig ko ang tunog ng pakabasak malamang ibinato niya ang phone sa pader. O baka tuluyan nang nawasak ang katinuan niya. Elena. Salamat sa compliment. Binaba ko ang tawag at binlock ang number niya. Pagkalipas ng 1 oras. Bumalik ako sa boardroom. Nakatayo silang 3. Iba-iba ang reaksyon. Pero isa ang desisyon. Sumuko sila. Elena. Nilahat ni Charmen ang kamay niya. Welcome as the new chairman of the board. Nakipakamay ako at tiningnan ang dalawa. Marcos. Javier may objeksyon wala. Mahinang sagot ni Marcos. Wala. Pabulong at galit na sagot ni Javier. Perfect. Umupo ako. Agenda number 1. Magpapatawag tayo emergency board meeting para tanggalin si Diego Vargas sa lahat ng posisyon niya. Agenda number 2, tatawag akong pulis para formal siyang kasuhan ng VAWC. Hawak ko ang medical certificate at may 500 witnesses ako. Agenda number 3, kakasuhan natin si Sofia Reyes para bawin ang 7 million pesos na conjugal property na ninakaw ni Diego. Agenda number 4. Huminto ako at nagbigay ng pinakatotoong ngiti ko ngayong araw. Lilipat ako sa opisina ni Diego, yung may view ng Ayala Avenue. Matagal ko nang pinagnanasaan yon. Unang araw ko sa opisina ni Diego nang biglang sumulpot si Sofia. Naka-maternity dress na maluwag. Walang makeup at maga ang mga mata. Mukha siyang tumanda ngang 10 taon. Malayong malayo sa nakakasilaw na babaeng naka-champagne dress. Madam Elena. Nanginginig ang boses niya sa pinto. Pwede po ba tayong mag-usap? Nakasandal ako sa leather chair ni Diego. Inikot ko ang silya mula hito. Kitang-kita ang buong siyudad at ang paglubog ng araw sa mga high-rise buildings. Upo ka. Tinuro ko ang silya sa harap ko. Dahan-dahan, siyang umupo.
Yakap ang tiyan, niya gamit ang dalawang kamay. Nakakadiri ang galaw na yon. Ginagawa niyang shield ang baby niya para kaawaan ko siya, Elena. Alam kong nakamali ako. Hindi sana ako pumatol kay Sir Vargas. Kay Diego. Pagtatam ako. Hindi na siya si Sir Vargas. Siya ay si unemployed Diego Vargas. O kaya, kung magaling ang mga abogado ko. Siya na ang akusadong si Diego Vargas. Bumaksak ang mga luha ni Sofia. Nagmamakaawa po ako. Patawarin niyo nako. Inosente ang bata. Kailangan ko pompra. Binuksan ko ang drawer at naglabas ng folder. Sofia, mag-deal tayo. Sabihin mo sa akin. Bukod kay Diego. Sino pa yung dalawang lalaki kung sasabihin mo? Bibigyan kita ng 3 milyon pesos para umalis ng Maynila at magsimula ng tahimik na buhay. Nagiba ang timplang mukha niya. Biglang tumigil ang pagiyak. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Si Hugo Santos, 28 years old. Personal trainer. 11 months na kayo. Si Luis Villanueva, 42 years old. VP ng isang real estate company. Pamilyado. 7 months na kayo. Si Diego ang may pinakamalaking pera sa kanilang tatlo. Nilapak ko sa mesa ang mga pictures mula sa private investigator ko. Isa-isa. Pinagsabay-sabay mo silang tatlo. Nag-overlap ang mga dates. Ang totoo kahit ikaw. Hindi mo alam kung sino talaga ang tatay. No, namutla si Sofia na parang bangkay. Paano niyo nalaman ngumiti ako? Sofia, nung araw na inat mo ko sa IG, alam ko nang may mali. Isang magandang 24-year-old. Kusang lumalapit sa 36-year-old na asawa ngang boss niya anong hanap mo. Gulo na kisakay ako sa laro mo ng 3 buwan. Magaling ka mag-act. Pero pangit ang script mo. Tumayo ako at naglakat palapit sa kanya. Napaatras siya. Yakap ang tiyan. Bibigyan kitang 3 araw. Mahinang sabi ko. Ibigay mo sakin ang contact details ng dalawang lalaking yan. Pati bank transfers nila sayo. Ibibigay ko sayo ang 3 milyon pesos at alis ka ng Pilipinas. Kung hindi, ibibigay ko sa pulis ang ebidensya ngang pang-estafa mo sa 3 lalaki. Pagkapagkaang pagbubuntis. Fake emergencies. Alam mo ba kung ilang? Taon ang kulong ng syndicated estafa lalo na kung umabot ng milyon-milyon. Nanginik ang buong katawan niya. Hindi. Hindi niyo yan magagawa? Kayo na rin nagsabi. Inosente ang bata. Umayos akong tayo. Iyong bata. Oh. Ikaw. Hindi. At Sofia. Sigurado ka bang gusto mo talagang buhayin ang batang yan? Lalaki siya sa mundong ang nanay niya ay estafadora. At ang tatay niya ay isang abuser na pulubi. Yan ba ang gusto mong ibigay sa anak mo? Bumigay na si Sofia. Tinakpan niya ang mukha niya at humagulgol ng malakas. Nakatayo lang ako sa tabi niya. Malamig. Walang pakialam. 3 buwan na ang nakakaraan. Ganyan din ako, umiyak sa loob ng bahay ko. Akala ko mamamatay ako. Akala ko mababalieve ako at makpopost sa Facebook para makpawa. Pero hindi ko ginawa. Pinili ko ang ibang daan, ang daan ng kalkulado at malamig na pahihiganti. 3 araw. Ulit ko bago bumalik sa upuan. Pinindot ko ang intercom. Security. I-escort niyo na si Miss Reyes palabas. Pumasok ang 2 guard at inalalayan siyang tumayo. Sa may pinto, lumingon siya sa akin. Elena, babalikan ka rin, Karma. Ang mga babaeng katulad mo, deserve talagang iwanan.
Ngumiti ako. Salamat. Pero bago dyan, isipin mo muna kung paano mo haharapin ang mga pulis. Tinawagan ko si Carmen. Carmen, paimbestigahan mo ang bank accounts ni Sofia. Gusto kong malaman kung sino pa ang nakdeposit sa kanya bukod kay Diego. Names, amounts, dates. Madam Elena, ito po ba ang unang utos niyo bilang CEO? Binaba ko ang telepono. Tumunog ang phone ko. Si Matt. Mommy, nandito si Daddy sa bahay ni Lolo, sumisigaw siya sa gate. Gusto daw niya kaming makita ni Lucy. Kumabog ang dibdib ko. Huwag kayong magbubukas. Sabihin mo kay Lolo. Tumawa ngang pulis. Narinig ko ang kalabok sa kabilang linya. Tapos ang magaspang na bose ni Diego. Elena, akala mo ba nanalo ka na nakakalimutan mong anak ko rin sina Matt at Lucy? May karapatan ako sa custody, kakasuhan kita. Sasabihin ko sa judge na inabuso mo ko. Na may sira ka sa ulo. At gagawin mo ang lahat para sa pra. Nanggigil ang kamay ko sa pahawak ng phone hanggang sa pumuti ang knuckles ko. Subukan mo. Kalmado kong sagot. Subukan mong mag-file ang custody. At isusubmit ko ang ebidensya niya korupsyon mo sa piskalya. Tingnan natin kung ano ang mas mabilis, ang family court o ang warrant of arrest mo para sa graft and corruption. Natahimik siyang ilang segundo. Tapos tumawa, enige nakakakilabot. Okay. Elena, matapang ka. Pero tumawag sa akin si Sofia. Sabi niya, kakasuhan mo raw siyang estafa. At may hawak din siyang baho ko. Kung kakasuhan mo siya, isasama niya ako sa impyerno. Elena, ito ba talaga ang gusto mo, yung makasiraan tayong lahat? Hindi ako sumagot. Ang husto ko, mawalan ka ang lahat at makulong siya tungkol sa pakasira. Diego, nasira na ang buhay mo. Hindi mo lang narerealis. Pinatayan ko siyang phone. Nag-text ako kay Judge Tito Art. Tito Art, kung may mag-report na inabuso ko ang asawa ko, paki-ignore na lang po. Mabilis ang reply niya, wag kang mag-alala. Elena, oo nga pala. Yung pamilya nung biktima ng car accident 3 years ago. Gustong i-reopen ang kaso. Gusto mo ba silang makausap? Pagkabasa ko ng message, unti-unting gumuhit ang ngiti sa labi ko. 3 taon. Ang mga magulang nung batang programmer. 3 taon nang naghahanap ngang hustisya. Nagreply ako bukas po. 10 sa law firm ko. Mas mukhang matanda ang mga magulang nung biktima kaysa sa inakala ko. Yung nanay, nasa 70. Nakukuba na. Pero ang talim nga mata. Yung tatay, naka-wheelchair. Na-stroke kaya paralisado ang kalahating ang mukha. Pero napakahigpit nga hawak niya sa kamay ko. Ari, Elena, sabi nung nanay, 3 taon kaming naghinte. Hindi kami takot mamatay. Gusto lang namin ng hustisya para kay Carlo. Nay, tay, umupo ako sa harap nila. Si Carlo Mendoza po, 25 years old. Pugamaza, Vagas Tech. Namatay sa aksidente sa NLEX 3 taon na ang nakakaraan. Sabi sa police report, nawalan ng preno. At yung bumangga sa kanya ay tumakas. Umiyak ang nanay. Opo. Pero tumawag si Carlo sa amin 1 linggo bago siya mamatay. Sabi niya, may nadiskubre daw siyang malaking sikreto sa kumpanya. Kapag daw nagsalita siya, babaksak ang buong opisina. Naglabas siya ng panyo at pinakita ang isang wasak na cellphone. Sabi ni FBI, burado na raw ang files. Pero hindi namin tinapon. Ate, Elena, may makakayos kaya nito.
Kinuha ko ang phone at inabot sa IT forensics expert na naghihintay sa labas. Nay, kailangan po ang oras. Pero may itatanong po ako. Sa loop ngang 3 taon. May nagalok ba sa inyo ngang para tumigil na kayo? Nanlaki ang mamatangang matandang naka-wheelchair. Tinapik siya nga, asawa niya at sumagot. Opo. Si Diego Vargas mismo ang pumunta sa probinsya naming sa Laguna. Inalok kami ngang 10 milyong piso para pumirma ngang waiver. Hindi kami pumayag. Tapos, tinakot niya kami. Sabi niya, may isa pa kaming apo sa probinsya. Kaya mag-ingat daw kami. Kumulo ang dugo ko. Tinanggap niyo po ang pera, hindi galit na sabi nung nanay. Gusto namin ng hustisya ang buhay ng anak ko ay hindi mababayaran ng 10 milyon. Hinawakan ko ang kamay niya. Hindi aksidente ang nangyari sa anak niyo. Naglabas ako ng kopya ng private investigation ko. 1 buwan kong hinanap ang may-ari ngang talyer sa Valenzuela kung saan dinala ang kotse. Inamin niya na sinadyang sirain ang preno. At yung driver na tumakas gawa-gawa lang yon ni Diego. Neriskupo ni Carlo ang frau nila. Niyaya siya ni Diego mag-dinner. Nilagyan ng droga ang inumin. Sinakay sa kotse. At ipina-aksidente. Hinimatay ang matanda. Kailangan pa naming tumawa ng ambulansya. Nung dinala na sila sa ospital. Pumasok ang IT expert. Madam Elena. Na-recover ko na. Kumuha ng pictures si Carlo ng mga dokumento, double books. Fake contracts. Pinalubong income. At may voice recording din. Sabi ngang IT. Sinuot ko ang earphones. Narinig ko ang boses ni Carlo. Kinakabahan. Sir Vargas. May 150 milyon pesos na income na walang resibo o kontrata. Krimen po ito. Kailangan kong i-report sa board at sa SEC. Tapos boses ni Diego. Ganito na lang. Bibigyan kitang 10 milyon. Mag-resign ka at pumunta nga ibang bansa. Hindi po ito simpleng issue. Krimen po to, tumawa ng malakas si Diego. Alam mo ba kung magkano ang binibigay ko sa isang opisyal ngang buwan-buwan kung isusumbong mo ko? Tingin mo ba bukas hindi ka aarestuhin dahil may itinanim akong child pornography sa laptop mo o kaya sa susunod na araw? Baka magpakamatay ka na lang bigla. Natapos ang recording. Gamit ang recording na to. Ang ebidensyang fraud. At ang testigong talyer owner. Sapat na to para mabulok si Diego habang buhay. Pero may kulang pa. Kailangan ko si Sofia. Tinawagan ko si Sofia. Elena. Nagdeside na ako. Makikipagtulungan ako. Pero may kondisyon ako. Gusto kong masiguro na ang anak ko ay may papanganak ng ligtas. Ayokong pramo. Gusto ko. Ikaw ang maging ninang niya. Nanigas ako. Sofia. Ninang anak ng kabit ng asawa ko, alam ko. Basak ang boses niya. Sira na ang buhay ko. Tinakwiya na kung pamilya ko. Itong bata na lang ang natitira sakin. Gusto kong humanap ng malakas na backer para sa kanya. Makapangyarihan ka. Kung poprotektahan mo siya. May pegasa siya. Makita tayo in person. Sabi ko, nakita kami sa isang tagong cafe. Halata na ang 4 na buwang tiyan ni Sofia. Pinaslide niya ang isang flash drive sa mesa. Nandiyan ang contacts ni na Hugo at Luis. Bank receipts. WhatsApp chats. Nagbigay si Hugo ng almost 2 million. Si Luis. Almost 5 million. Plus the 7 million galing kay Diego. Alam kong estafa, to. Handang-handa akong makulong. Pero, gusto kong ituloy ang baby. Tumingin siya sa akin na may determinasyon. Nakpa-DNA test ako sa ibang private clinic. Kay Diego talaga, to. This time,
Totoo na. Nagnakaw ako ng pera sa bahay noon para makapag-aral sa Open University. Akala ko, matutulungan ako ni Diego. Nakamali ako. Pero ngayon, gusto ko na lang buhayin to. Na hindi matulad sa akin. Bakit hindi mo ipaabot tanong ko? Nagawa ko na dati. Nung 18 ako, pumunta ako sa underground clinic sa Quiapo. At muntik na kong mamatay. Sabing doktor. Nakpaabort daw ulit ako. Baka hindi na ko makaanak. Sofia, sabi ko, hindi ako magiging ninang ng anak mo. Pero pwede kitang tulungan. Dalawang option. Una, tumestigo ka para makulong si Diego. Kapalit nun, tetestigo ako in your favor para ma-probation ka. Bibigyan kita ng pera. Aalis kang bansa. Ipapa-adopt mo ang bata. Pangalawa, itutuloy mo ang bata at ikaw ang magpapalaki. Bibigyan kita ng disenteng trabaho. Pero tatanggapin mo na habang buhay, ikaw lang ang ako sa batang yan. Wala nang mayayamang lalaki. Wala nang shortcuts. Tiningnan niya ako. Pinipili ko ang pangalawa. Bakit? Dahil gusto kong subukang mabuhay na hindi umaasa sa lalaki. Nilahat ko ang kamay ko. Nakipagkamay siya. It's a pleasure doing business with you. Sabi ko, ang unang misyon mo tawagan si Diego. I blackmail mo siya. Hingyan mong 30 million pesos. Gusto ko? Habang kausap mo siya, mapaamin mo na siya ang nagpapatay kay Carlo Mendoza. Mas bobo si Diego kaysa sa inakala ko. Kinabukasan, sumipot siya dala ang isang briefcase na may cash 3 million lang at isang NDA. Si Sofia, base sa instruksyon ko, nakunwaring natatakot. Pumirma. Kinuha ang pera. At aksidenteng natapon ang kape sa pantalon ni Diego. Habang nakpupunas si Diego. Kinuhanan ng picture ng tauhan ko ang buong transaksyon, pero appetizer lang yon. Nung lumabas na si Diego Enge Cafe, nagmaneho siya papunta sa isang lumang industrial park sa Valenzuela, kung saan nandun ang talyer ng K-Witness. Hindi alam ni Diego na naglagay ako ng GPS tracker at hidden mic sa phone ni Sofia. At palihim itong naibulsa ni Sofia sa ko ni Diego. Mangki ko. Narinig ko ang boses ni Diego sa earphones ko. May problema tayo. Yung asawa ko. May hawak na dokumento ni Carlo. Kailangan kong sirain. At umalis na. Hanapan mo kong barko sa Batangas Port. Mamayang gabi. Sir Vargas. Nangingini ang boses ni Mang Kiko. Masama po ang sitwasyon. Pumunta dito ang NBI kahapon para magtanong. Kung ititikom mo yang bibig mo, walang mangyayari sakin. Pero kung subukan mong magsalita, yung anak mo, alam mo na ang mangyayari sa kanya. Boss, biglang sabi ni Mang Kiko, nasabihan ko na yung anak ko na magtago. Susuko na ko sa pulis. Narinig ko ang pagpapambuno sa earphone. At sa huli, isang malakas na kalabog at daing ni Mang Kiko. Agad akong tumawag sa pulis at nakpatakbo ang sasakyan ng mabilis papuntang Valenzuela. Pagdating namin, nakahandusay si Mang Kiko sa sahig. Naliligo sa dugo. Pinalo, silla en llave, tubo sa ulo. Pero humihinga pa. Tumakas na si Diego. Pero may bakas ng dugo. Nasugatan din siya. Ay lockdown niyo lahat ng palabas, ng NLEX at SLEX. Sabi ko sa police inspector, kailangang mabuhay ni Mang Kiko. Siya ang star witness natin. Naaresto si Diego makalipas ang 6 na oras sa Batangas Port. Nagtatangkang tumakas. Wasak ang binti niya. Pinalo pala siya ang bakal ni Mang Kiko nung nanlaban ito. Habang pinapasok siya sa police car, nanilisik ang magamata niya. Elena, sigaw niya. Mamatay ka sa pinakamasamang,
paraan kahit maging multo ako. Hindi kita mapapatawad. Lumapit ako sa bintanang patrol char. Diego, alam mo ba kung nasaan ang mga magulang ni Carlo ngayon nasa ospital? Binabantayan si Mang Kiko. Sabihin ni nanay ni Carlo, kung mabubuhay si Mang Kiko, anda siyang patawarin ito, sabi nung tatay. Makatulog na rin siya sa wakas. Dahil mabubulok na sa kulungan ang pumatay sa anak niya. Yumuko ako sa bintana at bumulong. Natalo ka, hindi sa akin, kundi sa sarili mo, sa kasakiman mo, sa kalupitan mo, sa kayabangan mo. Si Mang Kiko, kriminal man siya. Mahal niya ang anak niya, si Sofia. Mukhang peraman siya. Gusto niyang maging nanay. At ako, nagmahal. Minahal kita ng todo. Diego, 17 taon na ang nakakaraan nung college tayo. Akala ko ikaw na ang pinakamabuting lalaki sa mundo. Pero hinayaan mong kainin ka ng dilim hanggang sa ikaw na mismo ang naging dilim. Umalis ang patrol char. Lumabas si Sofia mula sa dilim. Elena. Okay ka lang Huminga ako ng malalim. Pupunta tayo sa opisina para mag-press conference. Ia-announce ko na nagsisimula na ang panahon ni Elena Navarro. Mas naging mayos ang press conference kaysa sa inasahan ko. Nakatayo ako sa podium sa headquarters. Sa likod ko, ang bagong logo Albatec ang bituin sa umaga bago sumikat ang araw. Sa harap ko, nakaupo ang mga reporters ng Inquirer, Business World, at mga investors. Suot ko ang isang puting tailored suit. Una sa lahat, gusto kong humingi ng tawad sa inyong lahat. Panimula ko, bilang founding shareholder. Nakulang ako dahil hindi ko agad napansin ang ma-illegal na ginagawa ang top management. Humihingi akong tawad sa pamilya ng biktima. Sa mga nalokong investors. At sa lahat, NG empleyado. Pangalawa si Mr. Diego Vargas ay tuluyan nang tinanggal sa posisyon niya. Kasalukuyan siyang nasa kulungan sa kasong attempted murder, homicide, bribery, money laundering, at falsification of documents. Ako mismo ang upo bilang interim CEO. Isang business reporter ang nagtanong, may mga tsismis na ginamit niyo ang isyu ng VO at isang lumang kaso ng pagbatay para gumawa ng corporate coup laban sa ex-husband niyo. Ano pong masasabi niyo? Ngumiti ako. Kung ang ibig mong sabihin na corporate coup ay ang paghihintay ko kung 3 buwan para mangolekta nga, ebidensya nga, pambababae at pagnanakaw niya. At panibagong 3 buwan para imbestigahan ang murder na pinagtatakpan niya. EDO. Plinano ko to. Tatanungin kita. Kung nakawin ng partner mo ang ipon niyo, mangurakot sa kumpanya. At nalaman mong mamatay tao pala siya. Anong gagawin mo magpapanggap, kabang walang nangyari at itutuloy ang dinner o haharapin mo siya? Pinili kong harapin siya. Napakalaki nga, sakripisyo ko. Pero kapalit naman noon. Nakuha ko ang mas mahalagang bagay, hustisya at kalayaan. Pagkatapos ng press con, pumasok si Carmen, ang CFO. Sa opisina ko, Carmen, bakit mo ko sinuportahan, tanong ko? Dahil babae rin ako. Sagot niya. At dahil masyado na kong maraming nakitang mga Elena sa corporate world na nasira ang buhay. O, naging display furniture na lang ng mga asawa nila. Gusto kong makita kung pwedeng maging reyna sa chessboard ang isang Elena. My queen. Isama niyo ko sa giyera niyo. Mahigpit ko siyang kinamayan. Ang sumunod na 3 buwan ay parang impyerno. Gising na AM. Ihahatid ang mga bata sa school. Tapos diretso sa opisina para sa meetings.
financial restructuring, at pag-asikaso sa mga kaso sa BIR. Uuwi akong 10 PM. Patutulugin ang mabata. Tapos magbabasa ng legal reports hanggang madaling araw. Bumaksak ang timbang kong 8 kilo. Puti na ang buhok ko. Pero muling nabuhay ang kumpanya. Na-clear kami ng SEC. Tinuloy namin ang IPO. Higit sa lahat, nahanap ko ulit ang sarili ko. Ako si Elena Navarro, abogada, CEO, mandirigma. Bumisita sa opisina ko ang mga magulang ni Carlo Mendoza. Hinawakan nung tatay ang mga kamay ko at umiyak. Hindi po kayo galit sa amin, tanong nung nanay. Nung una, akala namin dahil asawa ka niya. Pagtatakpan mo siya. Hindi po ako galit. Sagot ko, ako pa nga po ang nagpapasalamat, kundi dahil sa tapang niyo. Nabaon na lang sa limotang kasong to. Pag-alis nila, pumasok si Sofia, 7 months pregnant. Binigyan ko siya ng trabaho bilang rank and file admin clerk sa isang malayong branch kang kumpanya. Elena, nakapag-isip-isip na ko. Paglabas ng baby. Gusto ko apelido mo ang gamitin niya. Gusto ko siyang pangalan ng Lucas Navarro. Ikaw ang magiging taga-protekta niya. Ayokong malaman niya na ang tatay niya ay nasa bilibid. O ang nanay, niya, ay estafadora. Gusto kong magsimula siya sa isang malinis na pahina. Sofia, pwedeng gamitin ng bata ang apelido ko. Pero ipangako mo to. Mabuhay ka ng maayos. Tapusin mo ang college mo. Mahanap ka ng maayos na trabaho. Wag na wag ka ng asa sa bulsa na lalaki. Tumulo ang luha niya pero nakangiti siya. Pangako, pag-graduate ko sa UP Open University. Mag-apply ako ng promosyon dito sa kumpanya. Paakyat mula sa baba. Nagsimula ang criminal trial laban kay Diego. Sinuot ko ang itim kong toga at umupo sa witness stand. Ari, Navarro. Simula, NG defense lawyer. Hindi ba malinaw na ang motibo mo ay hindi para sa hustisya, kundi para sa personal na paghihiganti at pera? Tumawa ako. Kompanyero, kung nadiskubre mong ninanakawan ka ng law firm partner mo, at nireport mo siya sa pulis, tawak ba doon, pahihiganti o paghahanap ngang hustisya ninakaw ni Diego ang kasal ko? Ang perang kumpanya. At ang buhay ni Carlo Mendoza. Kung sa matang batas ng Pilipinas ay paghihiganti, yon, edi guilty ako. Pero kahit tawagin mo pa yung purong pahihiganti, hindi no mababago ang fact na ginawa ng kliyente mo ang mga krimen na to. Tiningnan ko si Diego. Nandito ako sa witness stand hindi lang para magiganti. Nandito ako para sabihin sa lahat na gababaeng nasa sitwasyon ko pwede kayong traidorin. Pero hindi kayo pwedeng sirain. Pwede kayong itumbang ang isang sampal. Pero pwede kayong bumangon. Lumabas ang hatol. Guilty. Reclusión perpetua para sa murder. 8 years para sa money laundering at fraud. 4 years sa bribery. Hindi na siya makakalabas ne kulungan habang buhay sa labas na korte. Pinalibutan akong media. Ate, Navarro, satisfied po ba kayo sa verdict na kamit ang hustisya? Tipit kong sagot, pero walang dapat ikasatisfy. Namatay ang isang batang programmer. Ang huling 17 years ng buhay ko ay isang kasinungalingan. Hindi to tagumpay. Isa lang itong tuldok. Nakaupo si Sofia sa passenger seat ng kotse ko. Ang laki-laki na ngang tiyan niya. Magse-celebrate ba tayo, tanong niya. Pupunta tayong Makatimet. Manganganak ka na anumang oras. Tiningnan niya ko. Nangingilit ang luha. Elena. Minsan pakiramdam ko mas naging ate pa kita kaysa samga sarili kong kapatid.
Wala akong nakababatang kapatid na babae. Sagot ko. Pero kung meron men, gusto ko mas matalino siya sa iyo at hindi gagawa ng gulo. Natawa si Sofia. Hindi na. Magiging matalino tong bata at mabuting tao. Kagaya mo. 3 taon ang lumipas. Pumasok sa PSA Index ang Albatech. Nasa trading floor ako ng PSE Tower sa BGC. Pinapatunok ang bell para i-mark ang IPO namin. Sa baba, pumapalakpak ang buong team ko at ang mga anak ko. Si Matt ay visitors na. Si Luce ay 12. Nandon din si Sofia. Siya na ngayon, ang head of admin sa logistics department. Kumuha pa siya ng executive MBA. Ang anak niyang si Lucas Navarro ay 3 years old na. Akala ne lahat sa opisina. Isa lang siyang inaanak na paborito ng CEO. Nung 2 years old si Lucas. May nakilala si Sofia. Isang nomel na programa. Tinatrato niyang parang tunay na anak si Lucas. Ikinasal sila sa isang simpleng civil wedding sa Tagaytay. Umaten ako bilang pamilya ng bride. Hinawakan ko ang maliit na kamay ni Lucas at inabot siya sa nanay niya. Yumakap si Lucas kay Sofia tapos tumingin sa akin. Ninang kumawe ako at ngumiti. Naya, ang batang to. Nabunga nga, panlolo kong sumira sa buhay ko. Ay, naging isa sa pinakamagandang regalo ngang tadhana. 1 taon matapos ang ipo. Nasa isang tech summit ako sa Marriott, hotel sa Pasay. Pumasok ang isang babaeng naka-channel suite sa VIP lounge. Si Isabel Torres, CEO ng Vertis Group. Kakumpitensya namin noon pa kung nandito ka para magiganti kay Diego. Nakakamali ka ng taong kinausap. Sabi ko, alam ko. Ngumiti siya. Nandito ako para mag-thank you. Kung hindi mo siya pinakulong, patay na sana ang kumpanya ko ngayon. At may ibibigay pa kong interesting. Galing sa kulungan. Gumagalaw pa rin si Diego gamit ang abogado niya para pabagsakin ang kumpanya mo. Gusto mo bang malaman kung sino ang daga sa mismong board of directors mo si Javier? Mamayang 9 p.m. Sa room 1208. Makikita sila nung abogado ni Diego. Kung interesado ka, makinig ka. Si Javier, ang lalaking mabilis sumuko at nanggakong magiging loyal sa akin 3 taon na ang nakakaraan. Tinawagan ko ang head of security namin. Kailangan kong maglagay kayo ng hidden mics sa room sa bila 208 mamayang gabi. Nang gabing yon, nasa bahay lang ako sa Forbes Park. Narinig ko sa earpiece ko ang boses ni Javier. Plano nilang gamitin ang natitirang 15% hidden offshore funds ni Diego sa Singapore para maglunsad ng hostile takeover laban sa akin. At para mapabagsak ako. Balak nilang ilabas ang sikreto na ang inaanak kong si Lucas ay biological son pala ni Diego at ng kabit. Kinabukasan. Nagpatawag ako ng emergency board meeting. Nakaupo si Javier. Tumatango at ngumingiti sa akin na parang isang tapat na aso. Board of Directors. Panimula ko. Si Javier ay sibak na sa pagiging COO with immediate effect dahil sa corporate espionage at pakikipagsabwatan sa labas. Ia-activate natin ang poison pill mechanism para harangin ang anumang hostile takeover mula sa hidden accounts ni Diego Vargas. Elena. Witch hunt to sigaw ni Javier. Wala kang ebidensya, pinindot ko ang remote. Tumugtog ang audio recording nila kagabi sa speakers. Pumasok ang security guards. I-escort niyo siya palabas at i-file na rin ang kasong accessory to murder laban sa kanya. Nanlaki ang mata niya. Kasi nung binayaran ni Diego si Mang Kiko nung pinatay si Carlo. Ikaw ang tumulong na ilaunder ang pera. Di ba paano mo nalaman? Gumising na si Mang Kiko sa coma last year.
Bumulong ako sa kanya pagdaan ko. Kumanta na siya. Pumunta ko sa Bilibid para bisitahin ang ex-husband ko. Pang-4 na taon na. Kalbo na siya. Tumaba. At mukha na siyang sakiting matanda. Nandito ka na naman. Sabi niya sa telepono. Ano na naman ipagmamayabang mo nandito? Ako para magkwento. Kwento number 1. Kasal na si Sofia sa isang mabuting lalaki. At si Lucas Navarro. 4 years old na. Araw-araw pag-uwi niya. Yayakapin niya ko at tatawaging ninang. Namuti ang magabukong gamay ni Diego sa kadiin sa salamin. Kwento number 2 si Matt. Mahko kolege na sa UP Law. Si Lutze. Pupunta sa Europe para mag-aral. Hindi kanila mabisita dito. Pero may pinapasabi sila salamat. Salamat. Kasi kung hindi ka naging basura, di nila marirealize kung gaano kalakas at katatagang nanay nila. Elena. Nanalo ka na sigaw niya. Hinahampas ang salamin. Sinira mo ko. Kulang pa ba ikaw ang sumira sa sarili mo? Diego. Tumihil lang ako sa paglilinis na kalat mo. Tumadyo ako. Elena. Tawag niya. Malambot ang boses. Kung inamin ko ba sa'yo noon at umiyak ako sa harap mo? Mapapatawad mo ba ko? Hindi ko alam. Pero kung ginawa mo yon, buhay pa sana si Carlo. Di sana na-stroke si Mang Kiko. Hindi sana nadamay si Sofia. Nagkaroon ka ng chance maging mabuting tao. Diego, pero pinili mong maging demonyo. 10 taon matapos ang pamosong sampalan. Ang Alba Women's Foundation na tinayo ko ay nakatulong na sa mahigit 30,000 babaeng negosyante. Ang pro bono law firm ko para sa mga biktima ng awe-aweche ay nanalo na sa 10. Nula kaso, tumunog ang phone ko. Si Matt. Mami. Pumasa na ko sa bar exams. Top 1 ako siyempre. Anak akong nag-iisyang Elena Navarro. Anak ko rin ni Diego Vargas. Matt. Paalala ko. Siguraduhin mo na lang na hindi ka matutulat sa kanya. Ma. Pumunta po ako sa Bilibid last week. May stage 4 cancer na siya. Ma. Baka palayain na siya under humanitarian grounds. Sabi niya. Patawad. At mag-thank you daw po ako sa inyo. Salamat daw, kasi pinalaki mo kami ng maayos at hindi mo hinayaang madamay kami sa basurahan niya. Anong sinagot mo, sabi ko? Dad, pinapatawad na kita. Hindi dahil deserve mo. Kundi dahil Fats, ayokong dalhin ang galit na to habang buhay. Malayan ako. Nangilit ang luha ko. Mas mabuti at mas matapang ang anak ko kaysa sa akin. Kinagabihan. May family dinner kami sa bahay ni Sofia para sa birthday pangalawang anak niya. At magtuturo ako na chess kay Lucas na 13 years old na bago ko patayin ang laptop ko. Nakita ko ang isang email galing sa nanay ni Carlo Mendoza. Ate, Elena, namatay na po ang asawa ko kagabi. Payapa siyang natulog. Bago siya pumikit. Sabi niya, makakapagpahinga na siya ng toto. Dahil nakuha na ni Carlo ang hustisya. Salamat po sa lahat. Nag-reply ako kayo po ang tunay na bayani. Kundi dahil sa inyo. Di makukulong ang maduwag. Ingat po, isinara ko ang laptop ko at kinuha ang bag ko. Habang nahihintay ngang elevator. Nakita ko ang refleksyon ko sa salamin. 10 taon na ang nakakaraan. Mag-isa akong humarap sa 500 tao. Sinampal ang traidor kong asawa. At sinabing mabulok siya sa impyerno. Ngayon, may libu-libong tao na akong kasangga. Hindi para magiganti. Kundi para lumaban. Bumukas ang elevator. Sumakay ako.
Bawat umaga ay isang bagong pagkakataon para magbigay liwanag sa mundo. Para mahing lucero del alba. Ang bituin sa pag-asa ngang umaga.